Good day everyone, this is day 14 sa ato ang Azolla, Guppy and chicken backyard farming. So kabalo medyo ko idea so na to pagpadaghan ni atong mga Azolla, but since dili man nato pwede butangan og cow manure ang ato ang mga pan ganay mga isda kay para sila mamatay. Kaya butangan na ito na og manure. Kaya ang manure is taas kayo og ammonia. So muna yung makapatay sa itong isda. And bawal man ang mga kuan. But anyway, check na ito atong mga Azolla and duckweed. So far nadungag-dungagan na itong kuan. Then ako na-observe diri is nag-scatter na siya. From isa ka buok na himo na siya og tulo. So gagmay gyapon kayo. Kaya pang isa ka gamay nga isda. Ayun ang ito ang mga panda dere, goods pa, buhi pa. Yan dere itong mga full gold nga 5 kabuok de mga duckweed and then Azolla yung pidaghan de gidrinan na ako dayon gidrinan na drain ang tubig dere, then gidugagan na og tubig. So always ka-drain yung tubig dere. Then diri wala pa naurot atong mga duckweed diri. Wala kay ring siro itong mga manok. Dayon diri sa electric blue mosco nato. Boy pagyapon sila. Then nandiri nga mga manok na piso manok. Gikuha kay sige og chabaw, sige og piak-piak kay baho na siguro kayo. So rehab lang sa ani. Kaya gisprayhan man siya ako ang disinfectant para wala itong makagaw. So i-relax lang sa dapat mauga, ibalhin ra dayon. Dire na pagyapoy sulod. Then gapon nagpalit ko og kuan sa kabalde. Dayon gibutangan ako gamay nga Azolla. Dayon ice planning nga butangan ni siya og cow manure mo nang ibutangan ako net para di masudlan og lamok. Okay. And then diri na po butang atong mga chicks na chabaw sila. Kaya chabaw. Diri sa sila butang kay sige sila hilak sila chabaw. Mo nang di lang sa sila. Then ay kuan rice hull sa pikas. Wala lang scratch na nila. And check nato na itong unong kabuok. Then sa 6 kabuok goods pa sila, buyag pagyapon. I'm still hoping maintain na ilang lively para di sila sa din ang buyog o ang puti kinawayon white kinawayon. So muna sila dagko na. Hindi rin nadawagan yapon ang atuang mga Azolla duckweed. So ang ilargi yung kuan ilang hugaw ang nakahatag og fertilizer dia. Dire gamay pagyapon kayo. So naayap na yung mga isda dire. And then here so gikuhaan na po na ako ni gapon kay para mabutang na ako dito sa pikas. Yan ang isa na to ka manok naglumlum. So na siya 8 kabuok nga gilumluman nga itlog. Check na to dere. And this part dagay ubay na gid nagkatag siya pero dili kay siya nga naga-multiply. But atong mga gapi is lively gyapon kayo. So akong style karon is nakoy pan nga exclusive lagi siya for Azolla, walay gapi or isda. Dayon mutagan lang ako siya kuan chicken manure cow manure nga may og fertilizer. Okay buyag kayo tong isda dito alive kayo. Then na-notice po na ako nga goods po ang kuan ang Azolla pero hinay gid ang kuan
ang iyang production kay wala man kayo siya fertilizer. So let's proceed. Long lisay where check na to ng dali. Dire is ibutangan na siya og kuan amo na niyang setup, ibutangan og murag scratching pad. So galuya gid siya. Ay grabe. Tungod sa panahon, bugno ang panahon, isa sa padjud is ang na-inbreeding siya. Muna ang rason nga nung medyo luya gid siya. But fully, ibutangan magyapon na siya og kanang vitamins nila. But wala man. Still, magulat lang gid ko kung pila lang ang ma-survive ani. But sayang. Anyway, I'm still planning to magbuhi og mga native kay ang native mas taas og resistensya, dugay madali, dugay makuanan og sakit. Kay pinganing mga rasa mga hybrid dili na kay may og mga sakit. So anyway, so I think that's it for our day 14 update of our Azolla, Gapi and chicken bucket farming. I do hope nga madaghan itong Azolla kay para mabawag sa itong mga binuhi nga manok. So that's all. Thanks for watching. I do hope you like, subscribe and follow my channel. Okay, bye bye everyone.